Kung minsan, ang nagbabago sa ating buhay ay hindi isang malaking kaganapan, ngunit isang tahimik na sandali, isang imahe, isang kilos, isang tao. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang isa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang lalaki sa São Paulo ay nagbago ng kanyang buhay sa pamamagitan ng pagbubukas ng isang simpleng pinto at pagkakita ng isang bagay na hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga? Ang makabagbag damdaming kwentong ito ay magtutulak sa iyong pag-isipang muli kung ano ang talagang mahalaga. Ito ay tungkol sa isang babaeng naglilinis na hindi nakikita ng mundo. Isang nag-iisang ina na nagpupumilit na mabuhay kasama ang isang sanggol sa kanyang mga bisig, at isang milyonaryo na natutunan sa hindi inaasahang paraan ang halaga ng empatiya. Walang pantasya, walang fairy tale, katotohanan, sakit at tunay na pagbabago, ang uri na hindi natin malilimutan. Maghanda upang maranasan ang isang nakaka-inspire na kwento ng mga bagong simula, hindi inaasahang tulong at totoong presensya. Dahil kapag nagbanggaan ang mga ganitong magkaibang mundo, maaaring mangyari ang imposible. At kung minsan, kahit na ang pinaka-nakabaluti na puso ay maaaring sumuko sa kung ano ang talagang mahalaga, ito ay dapat na isa pang maulan na gabi. Si Gustavo Villela, ang uri ng tao na nagsasara ng mga kontrata bago mag-almusal at nagsasara ng bilyong-dolyar na partnership nang hindi nagbabago ang tono ng boses, ay bumalik sa kumpanya sa kalagitnaan ng gabi. May bumabagabag sa kanya. Marahil ito ay ang kanyang hindi mapakali na pag-iisip, o marahil ay ang nakakabinging katahimikan ng kanyang salamin at bakal na penthouse. Habang naglalakad siya sa madilim na pasilyo ng Villela Tech, parang nasa lugar ang lahat hanggang sa buksan niya ang pinto sa cleaning room. Doon sa pagitan ng dalawang pansamantalang upuan ay isang babae mahimbing na natutulog na may isang sanggol na nakabalot sa isang kupas na kumot sa kanyang mga bisig, isang eksenang hindi mapapansin ng iba. Ngunit hindi sa kanya, hindi sa araw na iyon. Ang imaheng iyon ay paralisado ang CEO. Parang huminto sandali ang mundo para lang maintindihan niya. Doon, sa harap niya, ay mas maraming katotohanan kaysa sa lahat ng kanyang mga spreadsheet na pinagsama. At nang hindi nalalaman, ang sandaling iyon ay magbabago sa takbo ng kanyang sariling kwento. Sinubukan ni Gustavo na ipagpatuloy ang kanyang routine na parang walang nangyari. Ngunit may nabasag na sa loob niya, o marahil ay nabuksan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mga taon, hindi niya mabusisi ang mga ulat o magpanggap na interesado sa mga layunin ng quarter. Paulit-ulit na bumabalik sa kanya ang imahe ng pagod na naglilinis kasama ang sanggol sa kanyang mga bisig. At ito ay nagpapahina sa kanya sa isang paraan na kahit siya, sa lahat ng kanyang katuwiran, ay hindi makapagpaliwanag. Para bang sa maikling sandaling iyon, may nakita siyang isang bagay na laging nariyan, ngunit pinili niyang huwag pansinin. O totoong buhay, ang hilaw at hindi nakikitang pakikibaka ng mga nagpapasan ng bigat ng mundo sa kanilang mga balikat, ngunit patuloy pa rin at tiyak na siya ang taong may kontrol, ang taong nasa mga layunin, ang malinis na katahimikan ng mga silid ng pagpupulong na natagpuan ng kanyang sarili na naantig ng isang nakakaantig na kwento na hindi maisusulat sa mga spreadsheet. Hindi awa ang naramdaman niya. Ito ang simula ng isang bagay na mas bihira, empatiya. Dahil sa pagkabalisa na hindi niya masabi, tinanong ni Gustavo ang kanyang katulong upang alamin kung sino ang naglilinis na babae. Sa loob ng ilang minuto, may hawak siyang pangalan, Luciana Ribeiro, 31, nag-iisang ina ng isang sanggol na nagngangalang Isabela. Nakatira siya sa likod ng bahay ng isang babae sa isang nakalimutang bahagi ng lungsod. Walang tumulong sa kanya. Gayunpaman, hindi siya nakatanggap ng kahit isang babala. Isang tahimik na manggagawa, invisible, hindi nagkakamali.
Sinimulan niyang obserbahan siya, hindi nang may kataasan, ngunit may tunay na interes. Nakita niya ang mga hakbang nito sa mga kamera, ang kanyang maingat na paggalaw, ang paraan ng pag-aayos niya sa kanyang anak bago buhatin ang mabibigat na trabaho. Na-move on siya dahil may lakas kay Luciana na hindi pa nakikita ni Gustavo sa malapitan. Isang tunay na lakas na nagmula sa pangangailangan, mula sa tapang ng isang taong nag-aalaga ng isang bata at namamahala pa rin sa isang nakakapagod na shift. Ang nakaka-inspire na kwento ng isang single mother na nang hindi nalalaman ay nagbabago ng pananaw ng isang lalaking sanay na walang pakiramdam. Kinabukasan gumawa si Gustavo ng isang bagay na hindi niya kailanman gagawin. Nag-iwan siya ng bag sa lababo sa locker room. Mga lampin, bagong bote, wet wipe at isang hindi kilalang note. Ito ay isang simpleng kilos, halos nahihiya, mula sa isang taong unti-unting natututong umalis sa sarili niyang bula. Para sa kanya, hindi ito charity. Ito ang simula ng isang bagong simula, isang tunay na pagsisikap na sabihin, nang walang mga salita, nakita kita. Natagpuan ni Luciana ang bag na may dilat na mga mata. Sa pagitan ng pagkabigla at takot, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya naranasan sa mahabang panahon. Napapansin. Kahina-hinala, oo, dahil ang mga nakatira sa gilid ay natututong magduda bago magtiwala. Ngunit lubos na nagpapasalamat. Ang hindi inaasahang tulong na iyon ay hindi nakalutas sa kanyang buhay, ngunit pinainit nito ang isang bahagi ng kanyang sarili na masyadong tumigas. At doon maingat, isang hindi malamang na koneksyon ay ipinanganak sa pagitan ng isang babaeng naglilinis at isang milyonaryo na binubuo ng maliliit na kilos, ngunit may malaking epekto. Ang hindi maiiwasang engkwentro ay nangyari ng si Luciana, na pagod pagkatapos ng isa pang araw sa trabaho, ay sinurpresa ni Gustavo sa locker room. Hindi siya pumasok na may bossy attitude o nagtanong ng anumang invasive na tanong. Sinabi lang niya ang magandang gabi at yun na nanggaling sa kanya ay hindi karaniwan. Pabulong na sagot ni Luciana na corner. Siya ay kinakabahan, natatakot na siya ay malapit ng matanggal sa trabaho dahil sa pagkuha ng kanyang anak na babae sa trabaho. Muli. Ngunit ang sumunod na nangyari ay nagdisarmahan sa anumang depensa. Madalas ba siyang sumama sa iyo? Tanong niya sa halos makatao na tono. Napalunok si Luciana. Ipinaliwanag niya na wala siyang maiiwan sa kanyang anak, ngunit ginagawa niya ng maayos ang kanyang trabaho. Hindi niya kailangan ng awa, isang pagkakataon lang para magpatuloy. Nakinig si Gustavo, nang walang paghuhusga, nang walang pagmamadali, at doon sa malamig at masikip na koridor na iyon, nagsimula ang isang di nakikitang tulay sa pagitan ng dalawang daigdig na hindi pa naghipo hanggang ngayon. Sa sumunod na pag-uusap, ginawa ni Gustavo ang isang bagay na hindi pa niya nagawa sa isang empleyado. Ibinahagi niya ang kanyang kwento. Sinabi niya na lumaki siyang mag-isa, pinalaki ng isang alkoholikong lolo at kailangan niyang buhayin ang kanyang sarili mula sa murang edad. Si Luciana, nagulat, ay nakinig sa katahimikan. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya hindi lamang ang isang makapangyarihang negosyante, kundi isang lalaking may mga galos na hindi pinapayagang ipakita ng mundo ng korporasyon. Iba ang sugat sa kanya, pero totoo pa rin. At sa karaniwang lugar na ito ng sakit na nagsimula silang magkaintindihan. Walang ginawang romantiko si Luciana, mahigpit niyang sinabi na ayaw niyang makitang pabigat. Hindi niya kailangan ng tagapagligtas, tanging paggalang. Inamin naman ni Gustavo, ipinakita mo sa akin kung gaano ako kabulag. Ang empatiya ay umusbong mula sa matigas na lupa ng katotohanan. At doon sa pagitan ng mga mops at taos-pusong tingin, isang nakakaantig na kwento ng pagbabago ang isinilang, ang uri na umaantig kahit na ang pinakamatigas na puso.
Sa mahirap na Martes na yon, ang São Paulo ay tila nakikipagsabwatan laban sa mga nahihirapan ng labis. Nagising si Isabela na nilalagnat, namumula ang mga mata at nanlalambot ang katawan. Si Luciana sa gulat ay binuhat ang kanyang anak, kumuha ng gamot at mga bote ng sanggol at kahit nanginginig siya sa takot, pumasok siya sa trabaho. Wala siyang ibang pagpipilian. Maaring nauunawaan ng bagong supervisor, ngunit malinaw ang mga patakaran. Binawasan ang mga shift, isang bagong departamento at walang mga pagkakamali ang papahintulutan. Bumuhos ang malakas na ulan. Ang mga puno ay nasa lupa, ang trapiko ay huminto at ang mga gusali ay walang kuryente. Halos lahat ng tao sa kumpanya ay umalis na nang makita ni Gustavo si Luciana na gumagala sa mga pasilyo kasama ang kanyang anak na babae sa kanyang mga bisig sa kawalan ng pag-asa. Ibinagsak niya ang lahat. Tumakbo siya pababa at naabutan niya itong nakaupo sa malamig na sahig ng reception area, nanginginig. Walang iniisip, binuhat niya si Isabela at sinabing, "Let's go, now." Nang gabing iyon, naging kanlungan ang kanyang tahanan at naging tulay ang pangangalaga, isang CEO at isang solong ina, pinag-isa ng kung ano ang talagang mahalaga, tunay na presensya. Sa bahay ni Gustavo, bago ang katahimikan, hindi ang katahimikan ng mga pagpupulong, kundi ang katahimikan ng kasilanan. Habang naghahanda siya ng malamig na kompres, pinalitan ni Luciana ang kanyang anak na babae sa sopa. Ang sopistikadong mansyon ay nagbago. Sa loob ng ilang oras, sa isang improvised na tahanan, mainit na sopas, isang tasa ng tsaa, isang pediatrician sa telepono. Wala sa mga ito ang pinlano, ngunit lahat ng bagay doon ay taos puso. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, si Luciana ay simpleng makapagpahinga. Hindi soap opera romance ang nangyari noong gabing yon. Ito ay nagmamalasakit, nakikinig ito. Ito ay ang uri ng pag-ibig na ipinanganak sa isang kilos at lumalaki sa katahimikan. Natuklasan ni Gustavo na sanay sa mga kontrata at numero na may mas makapangyarihan kaysa tubo, pagtanggap. At si Luciana, na sanay na maging malakas dahil sa obligasyon, sa wakas ay pinahintulutan ang sarili na maging marupok. Isang nakakaantig na kwento na binuo sa presensya, improvisasyon at isang bihirang uri ng sangkatauhan na kapag lumitaw ito, binabago ang lahat sa paligid nito. Ang mga sumunod na araw ay nagdala ng maingat ngunit malalim na mga pagbabago. Tahimik na binuhay ni Gustavo ang isang lumang proyekto ng kumpanya, isang puwang ng suporta para sa mga ina na may maliliit na bata. Walang mga spotlight, walang mga talumpati. Isang kuna, isang armchair, isang microwave. Hindi pa ba sapat? Siguro. Ngunit para sa isang taong naninirahan sa gilid, ang kilos na iyon ay ang lahat. Sa unang pagkakataon, kinilala ng kumpanya kung saan nagtrabaho si Luciana ang kanyang realidad, hindi bilang isang problema, ngunit bilang bahagi ng solusyon. At si Luciana, nang hindi talaga naiintindihan kung ano ang nangyayari, ay inilipat sa isang bagong departamento na may mas magaan na oras. Walang nagsabi ng pangalan ng nagmungkahi nito, pero alam niya. Hindi dahil sa kanyang kaakuhan, ngunit dahil sa intuisyon ng isang taong palaging kailangang hulaan kung ano ang susunod na darating. Doon, sa tahimik na pagkilala, nagsimulang mamulaklak ang kanyang kaluluwa. Siya pa rin ang babaeng iyon, ang parehong nag-iisang ina na may isang sanggol sa trabaho. Ngunit ngayon ay may matibay na lupa sa ilalim ng kanyang mga paa at umaasa sa kanyang mga mata. Ang ipinanganak doon ay hindi isang romansa sa pelikula. Ito ay isang bagay na mas bihira, isang konstruksyon. Nagsimulang magbahagi sina Gustavo at Luciana ng maliliit na sandali. Isang kape sa pagtatapos ng araw ng trabaho, isang palitan ng tingin sa mga pasilyo, walang mga deklarasyon, mga kilos lang. Siya na kanina pa matigas, ngayon ay mas mabagal na naglakad sa mga pasilyo.
Natutong makinig ang CEO ng mga numero at siya na laging nahihirapan sa katahimikan ay nagsimulang maramdaman na hindi na siya nag-iisa. Ang kanilang relasyon ay batay sa tunay na presensya. Si Isabela sa kanyang kusang paghagik-gik ay naging ugnayan sa pagitan ng dalawang mundong dating magkalayo. Inayos ni Gustavo ang kanyang mga gabi para makasama silang dalawa. Natutunan niya ang tungkol sa mga diaper, colic at pagpapasuso. Si Luciana naman ay hindi naloko, ngunit hindi na niya napigilan ang pagmamahal. Ito ay isang nakakaantig na kwento tungkol sa pagbabago, hindi sa pamamagitan ng mga salita, ngunit sa pamamagitan ng magkakasamang buhay. At iyon, sa huli, ang kailangan nila. Makalipas ang 3 buwan, tinawag si Luciana sa HR. Ang balita, isang promosyon. Hindi si Gustavo ang nagpasya nito, ngunit alam niya, pinadalhan siya ng mga kasamahan sa koponan ng liham na pinupuri ang kanyang dedikasyon, ang kanyang maingat na paraan ng pakikipagtulungan at pagbibigay inspirasyon. Lumabas siya ng kwarto na may hawak na sobre at may bukol sa lalamunan, hindi para sa posisyon, ngunit para sa pagkilala na sa mahabang panahon ay tila hindi matamo. Nang gabing iyon, nadatnan niya si Gustavo na naghahanda ng lasagna sa kusina. Hulaan mo? Nahihiyang ngiti niyang sabi. Hindi siya naghintay. Na-promote ka ba? Tumawa siya. Sumagot siya. Matagal ko nang ginawa iyon. Pero nakakatuwang malaman na nagsimula nang makita ka ng mundo sa paraang nakikita kita. Iyon ay hindi isang walang laman na papuri. Ito ay ang pagpapatunay ng isang babae na kahit na walang hinihingi ay karapat-dapat sa lahat. At muli, pinatunayan ng buhay na ang mga nakakaantig na kwento ay hindi isinulat ng nagmamadali. Pagkalipas ng mga buwan, iba ang setting, ngunit nanatiling pareho ang esensya. Sa maaraw na likod-bahay ng bahay ni Gustavo, naglaro si Isabela ng maliliit na kaldero sa sahig. Nakapatong si Luciana sa unan at tahimik siyang nagbasa. Maya't maya ay umiwas siya ng tingin sa libro para lang humanga sa kanilang dalawa. Ito ay simple at tiyak para sa kadahilan ng iyon, napakalakas. Ang nakakaantig na kwento ng babaeng naglilinis na iyon at ng milyonaryo ay hindi pinangako. Ito ay ginawa ng presensya. Gusto mo bang malaman kung ano ang pinakagusto ko sa lugar na ito? Tanong niya, na hindi ko kailangang humingi ng permiso para maging masaya. Ngumiti si Gustavo. At si Isabela na walang naintindihan ay tumawa din na para bang tinatakan ang isang sagradong sandali. Walang kastilyo, walang fairy tale na nagtatapos. Ngunit mayroong isang bagay na mas bihira. Isang tunay na bagong simula na binuo ng may pag-iingat, empatiya at mga pagpipili ang ginawa ng may puso. At sa huli, iyon lang ang kinailangan upang gawing tahanan ng imposible. Ikaw naman? Huminto ka na ba upang isipin kung gaano karaming mga hindi kapanipaniwalang kwento ang tumatawid sa iyong landas araw-araw, ngunit hindi napapansin dahil lang sa tila napakasimple ng mga ito? Ang kwento ng nag-iisang ina at ng milyonaryo na ito ay higit pa sa isang kwento ng pagharap sa mga hadlang. Ito ay isang malakas na paalala na ang pagbabago ay nangyayari kapag pinili nating tunay na makita ang iba. Kapag huminto tayo sa paghusga, nagsisimula tayong yakapin sila. At kung minsan ang kailangan lang ng isang tao na huwag sumuko ay ang makita, ngayon sabihin sa akin, aling bahagi ng kwentong ito ang pinakanaantig sa iyo? Iwanan ang iyong komento sa ibaba. Binasa ko silang lahat ng may pagmamahal. Kung naniniwala ka na ang mga kwentong tulad nito ay nararapat na ikalat, ibahagi ang video na ito sa isang taong espesyal. Ito ay malinaw. Mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell para hindi mo makaligtaan ang alinman sa mga susunod na nakakaantig na kwento.